'pag nag-file sila ng kaso makukulong ka ba? So, sa utang lang wala pong kulong 'no, civil obligation 'yun. Pero nagbabago talaga, ibang usapan na kapag may checking involved dahil, ang pagtalbog ng cheque ay puwedeng maging, dalawang kaso 'yan, BP 22 at, estafa. Una, BP 22 or bouncing checks law. 'Pag tumalbog ang cheque dahil walang pondo or close yung account, criminal case po ito, so may possible jail time. Pero madalas multa lang at settlement ang nagiging outcome kapag nagbayad ka. Pangalawa, estafa. Kung napatunayan na gumamit ka ng cheque para makapanghikayat ng pera kahit alam mong wala itong pondo, pwede ka rin kasuhan ng estafa. So, pero tandaan, hindi po siya automatic na kulong, may proseso. So, may demand letter muna para mabigyan ka ng chance na mag-settle kapag nagbayad ka bago mag-file ng kaso or habang nasa prosecutor stage, no? Malaking posibilidad na hindi na ituloy yung kaso. If you can settle it early. So, kung kaya mong ayusin ng checks o magbayad, gawin mo na ano bago umabot pa sa korte. Mas mabigat kasi yung kaso kapag pinabayaan natin. 'To, nangutang ka, nagbayad ka ng dalawang tseke, tapos bumalik sa'yo yung tanong 'no, kapag nag-file sila ng kaso makukulong ka ba? So, sa utang lang wala pong kulong 'no, civil obligation 'yun. Pero nagbabago talaga, ibang usapan na kapag may checking involved dahil ang pagtalbog ng cheque ay puwedeng maging, dalawang kaso 'yan, BP 22 at, estafa. Una, BP 22 or bouncing checks law. 'Pag tumalbog ang cheque dahil walang pondo or close yung account, criminal case po ito, so may possible jail time. Pero madalas, multa lang at settlement ang nagiging outcome kapag nagbayad ka. Pangalawa, estafa. Kung napatunayan na gumamit ka ng cheque para makapanghikayat ng pera kahit alam mong wala itong pondo, pwede ka rin kasuhan ng estafa. So, pero tandaan, hindi po siya automatic na kulong, may proseso. So, may demand letter muna para mabigyan ka ng chance na mag-settle kapag nagbayad ka bago mag-file ng kaso or habang nasa prosecutor stage, no? Malaking posibilidad na hindi na ituloy yung kaso. If you can settle it early. So, kung kaya mong ayusin ng checks o magbayad, gawin mo na ano, bago umabot pa sa korte. Mas mabigat kasi yung kaso kapag pinabayaan natin. So, ginawang collateral ang bahay. Walang titulo, pwede ba nilang kunin?